Please take your seat. Thank you, Mr. Elmo Sarona, for that very kind introduction. Sa lahat ng inikot ko na regional offices, so far, ito ang pinakamaganda introduction na ginawa sa akin. Galing. Kasi, hindi pala. Pangalawa ka pala na Mr. na RD na napuntahan ko. Ano? Kaya ba ninyo? Ha? It's a very fine weather. Typical Baguio weather. Which is talagang hanggang habang buhay ay gustong pabalik-balikan ng lahat ng mga PMER anywhere they are in any part of the world. Ito talagang weather ito, hinahanap-hanap namin. Binababalikan namin, the Baguio weather. Sa pag-iikot ko sa buong Pilipinas, ang scoreboard, ang aking scoreboard, sa PRO 11, merong isa nag-back down. PRO 6, merong apat nag-back down. All others, wala nag-back down. Sana walang mag-back down dito, ha? Dahil Baguio Beans ang tawag sa inyo, di ba? Dapat magtigas yung Baguio Beans. Anyway, Battalion Commander, please give Tigas Tenga. Please, pagtigaan niyo po. Isa-isahin ko po i-greet lahat ng ating mga VIPs na dito ngayon because this is a golden opportunity for me na ma-meet at mag-greet po sila. I thought, nung nandun ako sa Jinsan sa 12, June 12, yun ang pinakamaraming local chief executives at saka mga congressmen na nag-attend. But nung nagpunta ako sa Region 6, mas marami. Mas mayabang yung mga Ilonggo. Talagang full force na pupunta. Pero ngayon, mas talo sila sa Cerro Cordillera. Mas marami pala kayo din. Maraming salamat po sa inyong pagdating. At I take this to mean that you are with us, with the President, in our war against drugs. And I take this as confirmation that our war on drugs has mutated from a purely law enforcement to an interagency approach, to the whole of government approach. But if you will be very successful in encouraging all the communities under your area of responsibility to take part and to join aggressively in our war against drugs. This could be now a whole of nation approach. Maraming salamat po at nabubuhayan kami ng kami ngayon kasi pagod na. Pero pag makita namin yung mga barangay kapitan na mga mayor, mga gobernador na nakikiisa sa amin, kami po'y tuwang-tuwa at nabubuhayan ng loob. So, maraming salamat po sa inyong pagdating. Kay Mayor Bolinay ng Balawas, ang Mayor ng Bolinay, si Mayor Benito Balawas, sir. Mayor ng Dolores, si Mayor Robert Victor Ciares. Mayor Bersamina Estelita ng Lacob. Ma'am.
Si Mayor Patrocinio Abaya ng Laganilang. Sir. Si Mayor Domingo Sigayo ng Likuan Baay. Sir. Sigdari kapag taga-abra, may gano'n, no? Si Mayor Jaja Josepina Disuna ng Pilar. Si Mayor Ninita Cardenas ng Salapadan. Si Mayor Minardo Bautista ng San Juan. Sir. Si Mayor Corinthia Crisologo ng Tineg. Mayor Artemio Donato ng Langiden. Si Mayor Jane Sisila ng Pinarubia. Si Mayor Gilbert Balyangan ng Tubo. Sa Apayaw naman si Mayor Martin Lucero Bilawat ng Kalanasan. Mayor Leonardo Dangoy ng Coner. Mayor Rodolfo Juan ng Flora. Mayor Hector Ruel Pascua ng Puntol. Pala si Mayor Dominic Balera pala ng Abra. Yan. Saka si Congressman Marquez Go ng Marquez G.O. ng Baguio City. Yan. Si Mayor Hector Ruel Pascua ng Puntol. Si Mayor Joseph Ahmed ng Kabugaw. Si Mayor Rolly Giang ng Santa Marcela. Sa Benguet, si Congressman Ronald Cusalan, represented by Peter Gibak. Of course, si Governor Pacalso Crescencio, represented by Adam Ventura. Si Mayor Peter Alos ng Atok. Mayor Lavinio Pausto ng Bacol. Si Mayor Thomas Wallace ng Bukod. Si Mayor Ruben Tindaan ng Bugyat. Si Mayor Victorio Palandan ng Itogon. Si Mayor Gideon Todiano ng Kabayan. Mayor Manny Permen ng Kapangan. Mayor Cesar Molitas ng Kibungan. Kakusa. Si Mayor Cesar Molitas ng Kibungan. Ayan. Sorry. Mayor Romeo Salda ng La Trinidad. Mayor Materno Luspia ng Mangkayan. Mayor Arthur Baldo, represented by Vice Mayor Monar ng Tablan. Mayor Ignacio Rivera ng Tuba. Mayor Armando Lauro ng Tublay. Mayor Rolando Leon Rolando ang barangay chairman ng Alapang. Baguio City, nasabi ko si Congressman Marquez, si
Mayor Mauricio Dumugan ng Baguio City. So, sir, maalala ko, sir, ka-DP pa ako. Ikaw ng mayor dito. Ngayon, 4-star general na ako, sir. Ikaw pa rin. Walang relief, sir. Walang relief assignment, ha? That goes to show, sir, na talagang napakagaling mo na public servant at hindi nagsawa yung taong bayan ng Baguio sa'yo. Napakagaling na mayor ni Mayor Dumugan. Sa Ifugao, si Mayor Gaspar Chilagan ng Aguinaldo. Si Mayor Jerry Dalipog ng Banawi. Si Mayor Geraldo Loblog ng Hingyon. Mayor Bumangabang Hilario ng Hungduan. Si Mayor Mariano Buyagawa ng Lamot. Si Mayor Ronnie Lumayna ng Mayuyaw. Mayor Catalino Marcelo, represented by Jamie Pagadot of Tinok. Sa Kalinga, si Congressman Allen Jesse Magawang. Si Vice Governor James Iduba. Tuntua ako, sir, kung nakita ako na kita ko nagkakusa. Alam mo, yung itong ulo na ito ngayon, sir, very in demand ito sa mga chicks sa Manila. Gusto yan ng mga chicks sa Manila, hinahabol yan. Kaso, hinahabol din ng mga drug lord sa Manila. Dalawa po ang kwa dyan. Pros and cons. Si Vice Mayor James Iduban, sabi ko. Si Mayor ng Balbalan, Robin Donguez. Si Mayor Ferdinand Tuban ng Tabuk City. Si Mayor Johnny Dicpos, represented by Attorney Charisma Ann Dicpos ng Mayor ng Lubuagan. Mayor Alfredo Malanag ng Pasel. Mayor Marcelo de la Cruz Jr. ng Rizal. Mayor Januel Tingangay ng Tanudan. Mayor Sacrament Gumilab Tinglayan. Masakit na yung kamay nyo sa palakpak. Sige lang, at least bihira lang ito. Nandito itong mga mayor na magagaling. Sa Mountain Province naman, we have Congressman Maximo Dalog. Governor Bonifacio Lacwasan. Si Vice Governor Francis Tauli. Mayor ng Barlig, si Mayor Genesis Changilan. Si Mayor Abraham Akilit ng Bauco. Mayor Johnson Bantog ng Besaw. Mayor Franklin Odyssey ng Buntok. Si Mayor Mateo Chiyawan ng Natunin. Si Mayor Venancio Lipawen ng Sabangan. Si Mayor Jose Limayog ng Sadanga. Mayor idol ito ni President Duterte. Mayor James Putin ng Sagada.
Pinatay mo sir si President Putin ng ano? Russia. Okay pa yun. Si Mayor James Putin. Si Mayor Anthony Wooden ng Tadian. Sir. Sa ating command group ng Piaro Cordillera, led by our Regional Director, May Mista, Police Chief Superintendent Elmo Sarona, sa kanyang DRDA na incoming director ng sabihin ko na sir? DRDO, Chief of Staff, saan Chief of Staff natin? Ay, si aking kasama sa aking party, si General Marquez, Alpha Company, si General Ramos ng Alpha Company, General Cascolan, yun ka, si General Collado, homegrown dito, homegrown. Si General Amador Corpos, mayroon pa akong isang isang upper class na kababayan, also at Dabawinyo, and also from Alpha Company, si General Clement. Ganyan kaganda lalaki mga taga-Davao. Pag taga-Davao, ganyan kaganda lalaki. Aking isang misa, si Colonel La Victoria. Sino pang hindi ko nag-greet dyan? Yung ating mga other officers from the AFP, yung ating mga awardee sa Air Force, PDEA, Director, RD ng Fire, at saka ng Jail, DILG Regional Director, at ang ating Napolcom Regional Director. Of course, mamaya hindi ako makauwi sa bahay nito. Yung aking pinakamagandang asawa. Wala lang iba ha, ikaw lang isa. Wala lang iba, pero pinakamaganda talaga wala. Saka yung ladies ng Sinagtala, please stand to be recognized. Thank you. Sa ating lahat, sa mga awardees, sa ating mga kaibigan sa media, magandang umaga po sa ating lahat. Malugod kong binabati ang lahat ng miyembro ng Police Regional Office Cordillera sa pagdiriwang natin ngayon ng ika-115 taong anibersaryo ng serbisyong kapulisan. I am happy to join you all as we celebrate the colorful history of the police service and pay tribute to the gallantry of our police heroes. Pero bago ang lahat, binabati ko ang mga personel na binigyang parangal ngayon para sa kanilang mahusay na paglilingkod sa bayan. Ipagpatuloy ninyo ang magandang serbisyo at saya ay magsilbing ihemplo kayo sa lahat ng mga kasamahan natin dito at pati na rin sa ibang police units sa buong bansa. Ito ay muling patunay na ang PNP ay binubuo ng mga magigiting at magagaling na pulis at civilian employees. Kayo ang ating mga bagong bayani. From the birth of the Philippine Police Service in 1901, this organization has journeyed along smooth and rough roads.
facing great challenges along the way in the performance of its mission to serve and protect the nation. Mula noon, napakarami ng pinagdaanang hirap ang ating kapulisan. But despite all the odds, they always emerge victorious and certainly more enthusiastic to carry on the work. Bagamat isang siglo na ang nakaraan, buhay pa rin sa ating mga puso ang mga kwento ng kagitingan at kabayanihan ng ating mga ninunong pulis. We remain inspired by the stories and encouraged by the gallantry that they displayed. Kaya naman, inaalay natin ang araw na ito sa kanilang alaala at bilang pagpugay at pasasalamat sa kanilang mga sakripisyo. Today, the challenges continue to come and we who are left to carry on the work continue to face the daunting task of ensuring the safety and security of every Filipino. Kahit saan man probinsya tayo, iisa lang ang ating layunin. At yan ay ang panatalihing ligtas ang ating mga kababayan at mapayapa ang mga lansangan. Ang ating pagdiriwang ay higit na makabuluhan sa gitna ng pagbabago na nangyayari ngayon sa ilalim ng bagong administrasyon sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. The theme of our 115th Police Service Anniversary Celebration declares the direction we are taking in the months ahead. Hamon ng pagbabago, pinag-ibayong serbisyo. Yan po ang hinahanap ng pambansang pulisya ngayon. Sa bagong administrasyon, nagkaroon ng panibagong sigla ang ating kapulisan sa pagpapatupad ng batas at paglilingkod sa bayan. Muling naghahari sa ating puso ang layuning bigyan ng sapat na proteksyon ang taong bayan upang manatili silang ligtas sa anumang kapahamakan. With the President's marching orders to wage a stronger war against crime, illegal drugs, and corruption, we are wasting no time in doing our part. Never in the years have we waged such relentless war against crime and illegal drugs. And never in the PNP's recent history have we awakened such fervor among our men and women to risk life and limb to save our youth and the rest of the community from the illegal drug menace. Natutuwa ako na masigasig ang pagpapatupad ninyo dito sa Project Double Barrel laban sa illegal na droga. At nagpapasalamat ako na puspusan ang inyong pagsuyod sa mga komunidad sa pamamagitan ng Uplan Tukhang. Sa libo-libong illegal drug pusher at user na nagsurrender na o naaresto sa iba't ibang dako ng bansa, siguradong bumaba na rin ang insidente ng krimen na dala ng illegal na droga. And I am very happy to report to you that according to our Director for Investigation and Detective Management, our daily average crime volume has gone down by 49%. What is important is that more and more of our countrymen, especially the youth, are now being saved from the evils brought by illegal drug use and abuse. At marami na ring magulang ang natutuwa na ang kanilang mga anak ay nailalayo sa illegal na droga. Let us remember, however, that this campaign is just starting. Bagamat marami tayong naririnig na batikos sa ating ginagawa, ipagpatuloy lang natin ang kampanya basta't ang lahat ay ginagawa natin sa ilalim ng batas at paggalang sa karapatang pantao. Ako po'y nagagalak na ibalita sa inyo na kahit saan man ako napupunta sa ang dako ng Pilipinas,
Naramdaman ko po yung tuwa ng taong bayan sa ating ginagawa. Merong lalapit na lang sa akin at mahigpit na pinipisil yung aking kamay at nanginginig yung kalamnan na nagpapasalamat. Sabi niya, Sir, marami pong salamat sa inyong ginagawa. Para na po ito sa aking mga anak. Kaya ramdam na ramdam ko po yung kanyang pasasalamat. At ako rin nagpapasalamat sa inyo sa inyong ginagawa. Let me emphasize at this point that we are also waging the same war within the PNP to rid our ranks, not only of the misfits and scalawags, but of police personnel involved in illegal drugs. We can only be completely effective in our campaign against illegal drugs in the community if we first win the same campaign within our ranks. Siguro alam na niyo palagi yung mga nangyayari ngayon sa ating kapulisan na ang dami na pong halos everyday merong na-identify, merong na-uncover, merong na-discover na ito palang pulis na ito ay sangkot sa droga. Ito palang pulis na ito ay isang ninja na nagbibinta, nag-recycle ng droga. Ito palang pulis na ito ay cuddler, protector ng mga drug lord. Tayo po ay nasasaktan, but we have to face reality. Ako may nasasaktan dahil yung aking mga kinukonsider ko na mga anak ay napunta sa hindi maganda, but I must have to stay strong and firm in order to correct yung mga ginagawa nila. Sumasakit man, but kailangan gawa natin yung solusyon, otherwise we will fail in our war against drugs. We cannot afford to fail the President in his campaign promise to eradicate the drug problem, criminality, and corruption in 3 to 6 months. We are now running out of time. 2 months has passed already. The remaining 4 months, I hope we will not only double, triple, or quadruple our efforts in order to hit the targets. Otherwise, as I have said, we cannot afford to fail the Filipino people. Kaya, ulit-ulitin ko ito, kahit saan man ako mapunta. I have to remind you always, please, huwag kayong pumatong sa droga. Please, huwag kayong pumatong sa anumang illegal na gawain. Hindi po nyo alam na yung mga tinatanggap ninyo ngayon na pera galing sa illegal gambling, hindi nyo alam, halo na dyan yung pera galing sa illegal drugs. Kaya marami nagkaloko-loko ang buhay ng mga kapulisan ngayon. Tanggap ng pera. Akala nila pera yun na illegal gambling. Hindi nyo alam, yung infrastructure na ginagamit sa illegal gambling, yun na rin ang infrastructure, yung network na ginagamit sa illegal drugs. Like Region 6, Region 7. Kung sino yung nagpapatakbo sa illegal gambling, sila na rin ang nagpapatakbo sa illegal drugs. Kaya 2-in-1 ang hit natin. Kaya, please stay away from all of those vices. Huwag na kayong tumanggap ng pera galing sa illegal gambling. You stop. Ako, lately ko lang na-realize pala, pag ikaw pala mag-CPNB, napakalaki ng pera para sa illegal gambling para sa'yo. Ino-offer sa akin. But hindi ko po yung tinanggap. Never akong natanggap yan. Dahil after 6 months, what will happen? After kung manalalo man tayo sa illegal drugs, sa ating gira, laban sa droga, ano in-expect ng taong bayan? Mag-shift tayo sa illegal gambling. Illegal gambling, ano mangyari ngayon? Pag tumatanggap ka, tali yung kamay mo. Hindi ka na makapanghuli. Dahil tumanggap ka.
Kaya huwag kayong tumanggap. Huwag kayong tumanggap. Masama yan. Bilang ama ng organisasyong ito, nais kong makita ang marami pang mga bayaning pulis sa ating mga hanay. Hindi nyo kailangan magbuwis ng buhay upang maging bayani. Maghandog lang kayo ng malinis at maayos na paglilingkod, pairalin ang disiplina, magpakatatag sa gitna ng unos, maging matapang sa harap ng panganib, taas noong harapin ang anumang pagsubok at magsilbi mula sa puso. Yan ang pinaka-importante. Kung tayo'y nagsilbi para tayo yumaman, you will always go wrong. Pag kayo'y nagsilbi mula sa puso, you can never go wrong. Because your heart will tell you what your mind is thinking about. Kaya, isa puso niyo palagi yung ating pagsiservisyo. To serve and protect. On the part of the leadership, let me assure you that we continue to look into the needs and requirements of the service. Hindi lang ang pagsugpo ng krimen at illegal na droga ang nasa isip ng inyong liderato. Hangad namin ang kapakanan ng bawat miyembro ng pulisya, uniform man or non-uniform. We are not only working towards providing you with all the tools you need to help you perform your functions better, but also with the benefits and privileges that will help you give your families a better and more comfortable life. For as long as you do your job well, we will support you all the way. Magtulungan lang tayo para sa sambayanan. Kaya kahapon, nandun kami sa Congress, budget hearing ng Congress. Pinag-usapan doon yung increase ng sweldo natin. But hindi pa rin na-incorporate. Ang na-incorporate doon is pinataasan yung allowance natin. Dahil pag sinabi mo kasing itaas ang sweldo, na problema yung budget, saan kukuha ng pera. Dahil pag taasan yung sweldo natin, duduble rin yung by operations of law, duduble rin yung pension ng mga retired. At yan ang mabigat. Wala tayong pagkunan ng pera. So ang ginawa nila, dagdagan na lang ng allowance yung ating sweldo, which will eventually magiging doble. But later on, magiging sweldo na talaga yan, hindi na magiging allowance. So, sigurado ako, pag ito na-implement na, wala nang tatalo sa akin. Ako na ang pinakamayaman na pulis sa buong Pilipinas. Diba? Ako lang pinakamayaman dahil ako lang 4-star general, di ba? Ako ang pinakamataas na sweldo sa lahat ng kapulisan. So ako ang pinakamayaman. Walang no contest, no protest. Base yan sa sweldo, ha? Let us celebrate the police service 115th year with a renewal of our commitment to the police ideals of service, honor, and justice. Naway patuloy na maghari sa ating mga puso ang paglilingkod na marangal, malinis at makatarungan. Sa ating lahat, maligayang bati sa pagdiriwang natin ng ika-100 at 15 taong anibersaryo ng serbisyong kapulisan. Mabuhay po tayong lahat. Thank you, sir, for that very heartwarming and inspiring message. Once again, palakpakan po natin ang ating Chief PNP Police Director General Ronald Bato de la Rosa.